Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulak na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag na nila ang bulak, "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulak, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat bibiyayaan mo na naman kami ngayon ng mga espiritual na biyaya, Panginoon, sa pamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Kailangan po talaga namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Kung wala po yung mga salita mo, Ama, manghihina po kami sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Kaya salamat po sapagkat mayroon po kami mga pagkakataon na makinig, Panginoon. Yaman kami po ay narito sa iyong bahay dalanginan, Panginoon. Hiling po namin na tulungan mo kami sa pakikinig ng iyong mga salita. Nang sa ganung maunawaan po namin ang lahat ng ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na alisin ang lahat ng sagabal, mga worries ng buhay namin, Panginoon. At maituon po namin ang aming atensyon sa pakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Pangunahan mo rin po ako, Ama, na siyang maghahatid ng iyong balita para sa aming lahat. Panginoon, ikaw po ang siyang mangusap sa aming kalagitnaan. Ama, bilin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Isang araw sa paglalakad po ng ating Panginoon ay narating nila yung lugar ng Jericho. Kasama yung kanyang 12 alagad at hindi lang yung kanyang 12 alagad ang kanyang kasama, ang sabi dito, at marami pang iba. Sa makatuwid, ang paglalakad ng ating Panginoon ay parang rally na naglalakad siya pagkatapos maraming sumusunod sa kanya na mga tao. So kung ganito po karami ang naglalakad, ay aasahan na po natin na ang kanilang paglalakad ay hindi tahimik. Ibig sabihin, maingay yung kanilang paglalakad sapagkat maraming mga tao kasama yung ating Panginoon. At dahil yun, mga kapatid, ay ito yung dahilan, yung ingay ng kanilang paglalakad, ito yung nauliligan ni Bartimeo. Wala siyang paningin sapagkat bulag ang lalaking ito, pero matalas naman yung kanyang pandinig. Ang ginagamit nitong pakiramdam sa kapaligiran ay hindi yung mata, kung hindi yung tainga. Marami ang nagsasabi na kapag bulag ka raw ay mas doble naman ang talas ng iyong tainga. At ito yung nangyari kay Bartimeo. Nung marinig niya na naglalakad, maraming naglalakad, ay inapuhap ng kanyang tainga, sino kaya ang mga naglalakad na ito? At sa kanyang taimtim na pagkukonsentrate kung sino yung naglalakad, napag-alaman ni Bartimeo na ang naglalakad na ito, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Bago yung pakiramdam na ito, mga kapatid,
ay mayroon na rin pong balita itong si Bartimeo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Nalalaman niya na itong Jesucristo na ito ay marami ng pinagaling na mga tao. Marami ng napaglingkuran ng mga may sakit ang ating Panginoon. At dahil dyan ay nabibilog sa kanyang puso na ang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito yung magandang pag-apuhak ng balita. Si Bartimeo ay naghahanap ng balita para sa kanyang kagalingan, para muli siyang makakita. Pero maraming mga tao ngayon, hindi po sila naghahanap ng magandang balita, kundi masamang balita ang hinahanap. Dahil dyan ay naapektuhan yung kanilang mga damdamin sapagkat masamang balita ang hinahanap. Ang talas ng patinig kapag masamang balita ang gustong pakinggan. Amen mga kapatid? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, sana hindi ikaw yan. Maganda po kung naghahanap tayo ng balita, dapat magandang balita ang hanapin natin. Sapagkat ang magandang balita ay nagdudulot po ito ng kalusugan sa ating spiritual na buhay. Amen? Lalo po tayong napapatatag nito, napapalakas ang ating espiritu kapag magandang balita ang ating inaapuha. Kaya nga yung mga TV station, yung kanilang mga news tape, yung current affairs nila, hindi lang po pangit ang hinahanap ng balita, sabi nila para balance, ay naghanap din sila ng magandang balita. Kaya meron ng mga balita ngayon na ang kanilang tema, ang format ng balita ay puro magaganda. Kasi sabi ng iba, pag puro pangit ang hinahanap na balita ay makakasira talaga ito sa ating spiritual na buhay. Kasi ang pangit na balita mga kapatid, hindi po nagbi-build up yan ng ating karakter, hindi po nagbi-build up yan ng ating spirituality. Sa halip ay ibinabagsak nito ang ating espiritu at ang ating karakter. Kapag pangit na balita ang ating hinahanap, ang karakter natin ibinabagsak din po ng balitang yan. Kaya nga, sa ating mga anak, kapag lagi tayong nagsasalita ng pangit na mga salita, ibinabagsak po natin ang emotion, ang moral ng ating mga anak. Pero kung sila ay nakakarinig ng mga affirmative news, mga pagpupuri sa kanila, magagandang mga pananalita sa ating mga anak, na-appreciate po ng mga bata yan at nabibuild up po ang kanilang moral. Mahalagang mga kapatid yung salita, yung balita, salita yan. Malaki po ang impluensya sa buhay natin. Kung ano ang naririnig mo, kung ano ang hinahanap mo, yun ka, yun ang image mo. Kaya, ito pong si Bartimeo, ang kanyang nahagilap na balita ay maganda. Nabalitaan niya na itong ating Panginoong Jesucristo ay talaga pong nagpapagaling. At dahil dyan ay grabe yung kanyang loneliness, yung kanyang pagnanasa na itong ating Panginoong Jesucristo ay masumpungan niya sa kanyang buhay. Wala naman siyang mahingan ng tulong para dalhin siya sa ating Panginoong Jesucristo. At nag-iisa lamang siya at ang kanyang hanap buhay mga kapatid, wala pong iba kung hindi ang mamalimos. Itong si Bartimeo ay talagang totoong namamalimos at totoong pulubi. At wala po siyang ibang inaasahan kung hindi ang lakas galing sa ibang tao. Sa ngayon kasi maraming mga pulubi
Nakakatakot kasi hawak sila ng sindikato. Meron po akong kakilala na kahit maghapon nakabaliktad yung mata, kaya-kaya niya. Kasi pag nasubukan niya magbaliktad yung mata, yung ginagano, pag nabaliktad yung itong talakap na ito, pag nabaliktad yan, parang bulag ka. Nung bata-bata pa ako, nagagawa ko yun. Pero ilang segundo lang kasi nahahanginan, mahapdi sa mata. Pero yung mga taong ito, sanay na sanay sila, maghapon nakabaliktad yung mata. Minsan nakaganon niya para hindi mahanginan, nilalagay ng sunglass para hindi madampian ng hangin kasi medyo mahapdi yun. Kaya pag tinignan mo, pag inano nila, bulag na, pero binabalik agad yun. Pero itong si Bartimeo, mga kapatid, genuine po yung kanyang pagiging pulubin. At talagang dapat siyang tulungan sapagkat wala na siyang kakayahan sa kanyang sarili. Bukod pa roon, bulag po itong si Bartimeo. Kaya nung marinig niya po na nagdaraan ang ating Panginoon, ay agad po siyang sumigaw, sabi niya, Nazaret, Jesus na taga Nazaret, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. So, tinawag niya po ang atensyon ng ating Panginoon habang naglalakad ito. Alam kasi ni Bartimeo na maraming mga tao, kung siya ay magsasalita ng dahan-dahan, Jesus, anak ni David, hindi siya maririnig. Baka yung kanyang boses ay matatabunan ng yabang ng mga tao at ingay ng mga tao. Siyempre, habang naglalakad yan, ay nagkukwentuhan yung mga tao. So, yung mahinang boses ay hindi po makakarating sa tainga ng ating Panginoon. Kaya, ang ginawa niya para siguradong marinig siya ng ating Panginoon, ay sumigaw po siya, Jesus na taga Nazaret. Yung pag-mention ng Jesus na taga Nazaret, mga kapatid, ay nagmula na po ito sa hula na ang Mesyas ay lalaki o tatawaging Nazareno. So, itong ating Panginoong, itong si Bartimeo ay naniniwala na ang Panginoong Jesucristo, walang iba kung hindi ito ang Mesyas na kanilang hinihintay. Dagdag pa nito nung sabihin niya, anak ni David, naku mga kapatid, malaki pong malaking indication na itong si Bartimeo, kilalang-kilala niya itong ating Panginoong Jesucristo. Just imagine mga kapatid, ang mga Pariseo na mayroong matang nakakita, hindi nila nakilala kung sino itong si Jesus Christ. Pero itong si Bartimeo na isang bulag, nakilala kung sino talaga itong ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, marami pong mga nakakakita sa ngayon, bulag naman sa kanilang espiritual na buhay. Yung sinasabi nilang mga bulag, sila pala yung sinasabing mga bulag. Ang mga Pariseo nagsasabi na sila ay mga bulag, sila ay excellent sa kanilang mga pananampalataya, magaling sila sa kanilang pananampalataya. Yung mga tao na hindi kabilang sa kanila, hindi mga Hudyo, ang sabi nila, mga taong makasalanan niya. Pero ang hindi mo nalalaman ng mga tao ito, na mga Pariseo ito, sila pala ang bulag na bulag sa katotohanan. Si Bartimeo na isang bulag sa mata, mga kapatid. Pero ito pala ang nakakakita ng buong katotohanan. Walang nagtuturo sa kanya kung sino si Jesus Christ. Ang kanyang pagkaalam tungkol sa Panginoong Jesucristo ay base lamang sa kanyang naririnig. At dahil dyan, nakonclude ni Bartimeo na si Jesus Christ ang Mesyas na hinihintay ng mga Israelita. Pag tumingin tayo mga kapatid sa tao sa paligid natin, tumingin po tayo sa mata ng ating puso. Seeing with our heart. Ang mata kasi minsan ay nadadaya tayo. Akala natin, yun na yung katotohanan na nakita natin, pero hindi natin alam yung content. Kaya nga, ang kasabihan natin sa English, do not judge the book by its cover. Kasi maaaring pangit ang cover,
pero maganda yung loob. Ang Biblia, minsan, pangit ang cover ito, pangit ang cover ito, pero napakaganda ang loob. Ito po yung katangian ni Bartimeo. Hindi niya nakikita physically, pero yung kanyang puso nakakita. At ito ang kanyang ginagamit sa kanyang paligid, yung kanyang heart. Para makita niya, maramdaman niya kung ano yung nasa kanyang kapaligiran. Sa paghingi ng tulong ni Bartimeo, mga kapatid, mayroon pong mga taong humahadlang sa kanya. Ang sabi rito, pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik. Yung mga tao na sa paligid niya ay pinahihinto siya sa pagsigaw. Kasi tingin nila siguro si Bartimeo disturbo. Ang tingin nila kay Bartimeo, mga kapatid, ay isang taong hindi dapat pansinin, dini-despise. Kaya marami po mga pulubi actually ang hinahamak ng lipunan. Siguro ang suot ni Bartimeo ay, siyempre, hindi na nalalabahan yun. Baka yung kanyang suot ay katulad ng nakikita natin, ang sabi natin, taong grasa. So yung ganitong mga tao ang magsisigaw sa ating Panginoon, ang tingin ng mga tao ay disturbo ka lang. Parang outcasted people. Wala kang papel. Hindi ka kabilang sa society. Hindi ka dapat pinapansin, hindi ka dapat pinaglilingkuran. So ganito po yung kanilang tingin. So, pinipigilan ng mga tao na marinig ng Panginoong Jesucristo ang kanyang tinig. Pinapatahimik siya. Just imagine, pag tumahimik itong si Bartimeo, wala nang chance para marinig ang ating Panginoon. Pero yun ang gustong mangyari, patahimik eh. At ang ganitong strategy, mga kapatid, ay ganito pa rin ang ginagawa ng maraming mga tao. Pag mayroon silang sa tingin nila ay disturbo sa kanilang buhay, gusto nila patahimikin yung mga tao ito. Gusto nila alisin sa kanilang landasin. Gusto nila ay huwag makadisturbo sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi itong mga tao ito, silang sumusunod sa ating Panginoon. At gusto nila sa kanilang pagsunod, lahat ng mayroon pang susunod, disturbo ka. Kami lang yung susunod sa ating Panginoon. So gusto nilang pahintuin. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, marami pong ganyan. Yung mga pumipigil sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lamang tao ang pumipigil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Merong tao, meron pong mga problema sa pamilya, sa negosyo, sa school, kung saan. So lahat po ng mga bagay na yan ay nagdudulot po ng problema sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hinahadlangan tayo ng mga ito. Ang mga problemang ito ay nagsisilbi pong katitisuran ng ating paglalakbay, paglapit sa Panginoon. Kaya nga kahapon sa devotion namin, sabi ko, yung secular ways na tinatakbo, ang ginagawa ng mga tao ay inaalis yung lugar na tatakbuhan ng mga racer, yung nangangarira, para huwag silang matisod. Walang makabalang sa kanilang tatakbuhan. Kaya nga yung track and field, yung oval, ay nilalagyan talaga yan ng guma, special na guma yon, na yung guma na yon ay nakadesign sa guma rin na sapatos. Para mag-match yung dalawang guma, pag sipa mo, hindi ka madudulas at hindi ka ma-aksidente. So, nililinis po talaga yon. Ganun po yung karera ng secular race. Pero sa karera, mga kapatid, ng Kristiyano, yung Christian race na tinatawag natin, hindi po ganun ang pwedeng mangyari. Dahil dito, yung obstacle sa ating harapan, pag tayo ay ito, sa paglalakbay natin, tayo ay nangangarira, sabi ni Pablo, bilang isang Kristiyano, hindi po natin pwedeng linisin ang ating daan.
Hindi tayo pwedeng maglagay ng carpet dyan na kung anong guma dyan para paghambang natin, hindi tayo madulas. Hindi po ganoon. Tayo pong mga Kristiyano ay naglalakbay, tumatakbo tayo dito sa mundong ito na punong-puno ng obstacle sa ating buhay. Ngayon, para maalis ang obstacle sa iyong buhay, mga kapatid, kung gusto mo walang harang sa iyong buhay, wala ka na dito sa mundo. Umuwi ka ng maaga sa langit, at doon wala nang obstacle doon sa langit. Pero habang naririto ka sa mundong ito, hindi po maaalis yung mga hadlang na yan. Yung mga problema na yan, hindi yan maalis. Ngayon, ano po yung gagawin natin sa mga problema yan? Sa secular race, inaalis yung problema. Sa Christian race, hindi mo maalis ang problema. Anong gagawin mo? I-overcome mo yung obstacle na yan. Kailangan mong lagpasan ang lahat ng trials. Kailangan mong i-overcome yan. Hindi mo po pwedeng maiwasan yan. Kaya, kung mayroong problema, mayroong obstacle sa iyong harapan, just face that problem. Para ma-overcome mo siya. Kaya sa ating mga Kristiyano, kapag nakakita po tayo ng problema, huwag po natin gagamitin ng secular strategy. Para makatakbo tayo, aalisin natin sa ating landas ang problema. Hindi po tayo pwedeng mag-alis ng problema sa harapan natin. Kaya may mga tao, kapag aalisin ang problema, talagang literal na aalisin nila ang problema. Hindi po ganun yun. Ang makakatulong lang sa atin para maalis ang problema natin, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Pero ang sabi niya, hayaan ninyong ako ang mag-solve. Hayaan ninyong ako ang gumawa ng paraan. Lumapit lang kayo sa akin, kayong lahat ng mga nabibigatan, at ako nang bahala doon. Yan ang strategy kung tayo ay kasama sa tinatawag nating Christian race. Kung may obstacle na tayo ang gagawa ng ating paraan para tanggalin yung obstacle ng mga kapatid, ito ay against sa kalooban ng ating Panginoon. Ang ganitong strategy, magdudulot ito ng gulo, ng kaguluhan kasi nagiging personal ang pag-alis mo ngayon ng problema mo. Dahil dyan, magkakaroon po ito ng problema. Kung gusto mong maalis ang problema mo, lumapit ka sa Panginoon, manalangin ka sa ating Panginoon. Lord, mayroon po akong problema, tulungan mo po ako. Gusto kong ma-overcome ito. Hindi tayo pwedeng tumakbo bilang isang Kristiyano na tayo ay umaasa sa ating sariling lakas. Sa secular race, mga kapatid, ang tagumpay ng isang manlalaro nakasalalay sa kanyang coach. Kaya yung panalo po ni Pacquiao, marami siyang laban na puro panalo, nakasalalay po ito sa kanyang coach. Kaya nga, pag nagtatagumpay ang manlalaro, ang coach niya ay nabibigyan din po ng papuri. Ang coach natin, mga kapatid, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Habang tayo ay tumatakbo sa mundong ito, dapat sumusunod tayo sa coaching ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating strategy. Ang secular strategy, huwag po natin gamitin dito sa church, sa Christian race, dahil makakagulo po talaga yan sa pagtakbo natin bilang isang Kristiyano. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi po dapat pinipersonal. Mayroon kang problema, ilapit po sa Panginoon. Do not try to solve your problem with your own strength and abilities. Kapag pinersonal mo ang pag-solve sa problema, mga kapatid, it will destroy your organization and your Christian life. Iba po yung takbong Kristiyano, iba rin yung takbong makamundo. Ang takbong makamundo, mga kapatid, punong-puno ng mga tricks. Hindi mo makikita na yung mga tricks na ito, hindi mo makikita na ikaw na pala ang target.
Masyadong elusive yung mga strategy ng ganong mga bagay, mga kapatid. Ito yung ginagamit sa secular politics. Kaya nakikita natin, di ba, yung mga binabanata ng mga politiko, sinisira ang kanilang mga pagkatao, pero yung taong naninira, hindi nila kaya i-pin down. Kasi masyadong clever, masyadong madulas. Alam na alam niya yung kanyang ginagawa. Nasisira niya na ang buhay ng tao, pero siya hindi mo pwedeng i-pin down. That's secular strategy. Pero mga kapatid, sa Christian race, mayroon tayong hukom na magsasabi sino ang panalo. Pag gumamit tayo ng tricks sa Christian race, mga kapatid, alam ng ating hukom kung nandaya ka ba o hindi. Be fair in competition. Maging fair tayo sa pagtakbo natin. Kung mananalo tayo, makarating tayo ng finish line, tatanggapin tayo ng Panginoon. Pag fair ang ating pagtakbo sa Panginoon. Ito bang si Bartimeo nung sabihin, tumigil ka sa iyong pagsasalita? Siya ba nagpapigil? Ano ang sabi niya rito? Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kapag mayroon pong humaharap, may stumbling block sa inyong harapan, mayroon pong mga gustong magpatahimik sa inyo, sa halip na tumahimik kayo, mga kapatid, lalo pa kayong magpumilit, sapagkat alam mo kung ano ang iyong direksyon. Alam na alam ni Bartimeo yung kanyang direksyon. Alam na alam niya na makakasolve ng kanyang problema walang iba kung hindi ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil dyan, yung pananampalataya niya, hindi po siya nagpapigil. Pinatatahimik siya, pero lalo pa siyang sumigaw. Kung mayroon kayong gustong hingin sa ating Panginoon, mayroon kayong mga dalangin, mga kapatid, lalo pa kayong magpumilit na manalangin sa ating Panginoon. Huwag kayong magsawa, huwag kayong huminto. Nakikita kasi ng Panginoon yung desire ninyo sa inyong mga prayer. Kapag tayo ay tumigil, mayroong problemang dumating sa atin, wala na, ayaw na nating manalangin, sapagkat mayroong problema. Mga kapatid, hindi po natin makukuha ang gusto natin galing sa Panginoon. Kung ito pong si Bartimeo ay nagpapigil, huminto siya, nakinig siya sa advice. Just imagine advice yun. Pero yung advice na yun, makakasira sa kanya. Kung siya ay nakinig sa mga salitang yun, hindi po sana nakakita itong si Bartimeo. Pero hindi siya nakinig. Bakit? Seeing with a heart. Kitang-kita niya kasi sa kanyang puso. Parang sinasabi niya, hindi niyo ko kayang pigilan. Gagawin ko yung gusto kong gawin sapagkat alam ko, ito yung aking pag-asa. Pinahihinto niya, kung hindi naman kayo makakatulong sa akin, kapag tumigil ako ba matutulungan yung makakita? Wala na po sa Bible yung mga kapatid. Paraphrasing lang po yun. Pero marahil, yun ang isipan nitong si Bartimeo. Kaya hindi po siya tumigil. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ano po yung ginawa ng ating Panginoon? Nung hindi po tumigil itong si Bartimeo sa pagtawag, sabi po rito, tumigil si Jesus. Alam niyo mga kapatid, kapag nakita ng ating Panginoong Kristo ang sincerity ng ating pagtawag, titigil ang ating Panginoon. Papakinggan ka. Hindi po siya katulad ng mga tao na habang tinatawag ay lumalayo, tumatakbo at ayaw mahingan ng tulong. Pero itong ating Panginoong Kristo, hihingan mo siya ng tulong, nagsisigaw ka at nagpapaawa ka talaga. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Mga kapatid, ang ating Panginoong hihinto at hihinto yan upang bigyan ka ng pansin. Amen? Ngayon, sabihin nyo naman sa katabi ninyo, kapatid, huwag kang tumigil sa pagsigaw.
Hindi po tayo dapat humihinto. Kahit sino pa ang magpahinto sa atin, tambakan man tayo ng katakot-takot ng mga problema, mga kapatid, tuloy pa rin tayo sa ating pagtawag sa ating Panginoon, sapagkat siya lang ang tanging solusyon sa buhay natin ito. Wala pong ibang taong magbibigay sa atin ng kaligtasan kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Yung mga taong nagpapahinto sa atin, yung mga problema na yan, sila ba kaya ba nila tayong iligtas? Dapat ang ating concentration just to run. Run, run, run. Without saying at your back. Continue mga kapatid. Dahil pag huminto tayo, hindi tayo makakapagpatuloy. Walang tumatakbo na lingon ng lingon. Pag tumakbo ka, lingon ka ng lingon. Mabubunggo ka. Babagsak ka. Matitisod ka. Continue lang po. Maraming mga hindrances, pero huwag niyong tingnan niya. Ito ba si Bartimeo, pinansin niya yung mga nagpapahinto sa kanya? Binigyan niya ba ng kahit isang sulyap, kahit isang pansin? Sinabi niya ba na huwag niyo akong pahintuin? Wala po siyang pinansin. Kasi pag tinanong niya, huwag niyo akong pahintuin, meron pang kasunod na gagawin yung nagpapahinto. Magsasalita pa yun ng kasunod. Di, pag pinansin niya, magsalita yung tao na yun, tapos sumagot siya, debate na silang dalawa. Kaya ang ginawa niya, mababalang pa siya, magdidebate sila, ang Panginoon, continue sa paglakad. Tapos makikipagdebate pa siya doon. Baka malayo ng Panginoon. Pag sigaw niya, hindi siya talaga maririnig. Hindi tayo dapat magpa-apekto sa mga yan. Huwag nating pansinin. Sa Panginoon tayo nakatingin, hindi sa tao. Kasi pag sa tao tayo nakatingin, makaka-apekto sa atin yan mga kapatid. Matitisod tayo. Sasabihin natin, aalis na ako. Ayoko na. Hindi dapat gano'n. Tuloy lang sa pagsigaw sa ating Panginoon. Nung sabi niya, huminto ang ating Panginoon, sabi ng ating Panginoon, tawagin ninyo siya. Napaka-potent po ng words na ito mga kapatid. Tawagin ninyo siya. Pag narinig ng ating Panginoon ang inyong pagdaing, ang inyong mga dalangin, ang inyong pagsigaw sa Kanya, paghinto niya para pakinggan ang iyong sinasabi, ipapatawag ka ng ating Panginoon. Lumapit kayo sa atin, kayong lahat na napapagay. Ganun po kung magbigay ng atensyon ng ating Panginoon. Hindi kanya tatalikuran. Hindi kanya i-isnamin. Hindi kanya i-ignorin. Yung pagtawag mo, hindi niya i-ignorin. Bakit? Kasi nakita po ng Panginoong Jesucristo yung puso ni Bartimeo. Buong-buo yung kanyang pananampalataya sa Kanya. Nakita ng Panginoon na itong si Bartimeo talagang buo yung kanyang pananalig sa Kanya. At dahil dyan, binigyan niya po ito ng pansin. Hindi lamang siya tumatawag ng parang pahapyaw na tawag. Parang shallow, holy to our God. Yung parang pag sinabi, kung pansinin, salamat, kung hindi, okay lang, kaya naman, manalangin ngayong linggo, susunod na panalangin niya, linggo ulit. Sunod na panalangin niya, linggo ulit. O walang consistency. Yung ganong klase mga kapatid na pagtawag sa ating Panginoon ay mababaw yan. Hindi po ganon. Hindi nakikita ng Panginoon yung desire, yung eagerness ng puso natin. Dapat very eager tayo sa pagtawag sa ating Panginoon. Sabi ng mga tao, nung sinabi na pinatatawag kaniya, ano po yung naging immediate, yung agad na reaction ni Bartimeo? Sabi niya rito, iniwaksin niya ang kanyang balabat, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus.
Kasi mga kapatid ito bula. Pero yung kanyang paglapit sa Panginoon, hindi okay, hindi lakad. Palukso. Hindi na naisip ito baka matalisod siya doon sa kanyang paglukso na yun. Hindi niya iniisip baka madapa siya at mayroong mga nakaharap doon. Basta nung malaman niya na siya ay pinapatawag ng Panginoong Jesucristo, yung entusiasm mga kapatid biglang nag-apoy sa kanyang puso. Kaya yung marinig niya yan, yung kanyang balabal ay talagang iwinaksin niya pagkatapos paluksong lumapit sa ating Panginoon. Hindi po naglalakad kung hindi paluksong lumapit sa ating Panginoon. Yung paglapit kasi ng palukso, ito po ay nagpapakita ng entusiasm. Ilan po sa atin na kapag tayo ay pumupunta ng simbahan, ay naroon yung entusiasm sa pagpunta sa simbahan. Marami pong mga Kristiyano na kapag sinabi natin mayroong gawain, pupunta sa gawain, pipitik-pitik ang paa. Tinatamad, naghihikab, ginigising pa sa banig para lamang pumunta doon sa gawain. Tanghali na, nasa banig pa rin. Walang kasigla-sigla na maglingkod sa ating Panginoon. Walang kasasaya ang puso na sumamba sa ating Panginoon. Alam naman natin na tuwing Sunday, mga kapatid, mayroon tayong pagsamba at ang ating Panginoon ay nananawagan sa ating, pinalalapit tayo, binimit tayo ng ating Panginoon during this worship Sunday. Pero mga kapatid, yung paglapit natin sa presensya ng Panginoon ay parang nakakatamad. Minsan nasabi natin, ngayon nga lang kami magigising ng medyo tanghali, araw-araw, madaling araw pa, ngayon nga lang magigising. Wow! Dapat, mas lalo ka pang magising sapagkat ang pupuntahan mo ang ating Panginoon, ang iyong Panginoon, ang Panginoon ng buhay natin. Makitaan naman tayo ng Panginoon ng kasiglahan sa paglapit natin sa Kanya, sa paghambang natin papunta sa ating Panginoon. Huwag pong parang nag-iikis yung ating mga paa sa paglakad para tayong mga lasing na hindi po tayo makalakad ng tuwid papunta sa simbahan. Mga bagong gising na walang ganang pumunta ng simbahan. Kuminsan pati yung pagkanta, affected din tayo. Minsan wala tayong gana sa pagkanta. Umaawit tayo ng upinighin natin, pero hindi natin may buka ng mabuti yung ating mga bibig. Parang wala talagang gana, walang sigla. Hindi ba nag-aapoy yung ating puso sa pag-awit ng papuri para sa ating Panginoon? Nangyayari lang yung mga bagay na ito, mga kapatid, kapag hindi po natin iniwaksin yung balabal ng buhay natin. Si Bartimeo, kung siya ay hindi niya tinanggal ang balabal niya, mga kapatid, kasi noon ang balabal ay talagang malaki. Siguro ito na lang yung kanyang ginagawang pantulog din pagdating ng gabi. Kung saan siya naka-station, doon na rin siya natutulog. Kaya ang kanyang balabal ay makapal. Nakakita na kayo ng balabal sa mga Koreano na malamig kasi sa kanila. So makakapal ang balabal, parang mga blanket. Kung ito yung dala-dala ni Bartimeo, hindi siya makakatalon, hindi siya makakalukso. Sa gabal yun Kaya ang ginawa niya, iniwaksin niya na muna. Sa paglapit natin sa ating Panginoon, kapag may mga balabal pa tayo sa buhay, mga kapatid, hindi po tayo magiging masaya sa paglapit sa Diyos. Ano ba mga balabal na ito? Lahat ng sagabal ng buhay natin, lahat ng kasalanan ng buhay natin. Kapag dala-dala pa rin natin yan, yung kasalanan na yan nakabalabal sa ating katawan, tatama rin talaga tayong pumunta ng simbahan. Pipitik-pitik yung paa natin sa paglakad. Minsan nakikipagtalo pa tayo sa kasama natin. Ikaw na lang, wala akong gana. Ikaw na lang anak, ipagpain mo na lang ako doon. Pag hindi po natin iniiwan yung mga balabal ng mga kapatid, tatama rin talaga tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat iniwaks yan. Inaalis po natin yung mga bagay na yan para ang ating paglakad, ang ating pagpunta sa Panginoon ay walang sagabal.
Sa mga tumatakbo mga kapatid, hindi po sila gumagamit ng may balabal sa katawan. Yung secular race na yan. Lahat po na tumatakbo ay magaan ang damit. Ngayon mga kababaihan sa palibol, sobra na rin iksi ng kanilang short at ang tawag doon, no? Maiksi. Kasi nga ayaw nilang sagabal sa pagkilos. Pag ikaw ay tumatakbo ka at nakapantalo ka, talo ka na. Kaya sa Christian race, kapag marami po tayo nakapulupot sa ating katawan, mga kasalanan na yan, talo na tayo. Hindi tayo makakarating ng finish line. At ang paglapit sa Panginoon, mga kapatid, palukso, hindi yung dandahan. Maalab ang puso na lumalapit at naglilingkod sa ating Panginoon. At dahil dyan, mga kapatid, makalapit na ang ating, itong si Bartimeo, ano po ang sabi sa kanya ng ating Panginoon? Tanong sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Wow. Kapag ganito po yung ating attitude sa paglapit sa ating Panginoon, mayroong pananampalataya, mayroong enthusiasm sa paglapit sa Panginoon, masaya ang puso, habang lumalapit ay palundag-lundag pa sa ating Panginoon, masayang-masaya ang kanyang puso. Mga kapatid, sigurado pagdating mo sa harapan ng ating Panginoon, sasabihin sa iyo ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Hallelujah. Purihin ang Panginoon sapagkat meron po tayong ganyan klase ng Diyos na pinaglilingkuran. Ano ang gusto mong gawin sa iyo ng Panginoon? Siyempre, ang kanyang kailangan, gusto niyang makakita. Yun po yung basic needs ni Bartimeo. Yun talaga yung pinaka-importanting pangangailangan niya. Kaya, sabi niya, gusto ko pong makakita. Kung minsan tayo mga kapatid, pag lumalapit tayo sa ating Panginoon at sasabihin sa atin, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ang gusto natin, gusto kong magkakotse, Lord. Gusto kong magkaroon ng maraming pera. Gusto kong mag-abroad. Ay, yung hinihingi natin mga kapatid, luxury. Ano ba talaga yung kailangan ng buhay natin? At yun ang ibibigay ng ating Panginoon. Minsan yung hinihingi natin, hindi natin kailangan, palamutin lang ang buhay natin yun. Pero yung kailangan talaga natin, hindi po natin na-address. Kaya yung problema natin, hindi na-address sapagkat hindi po na-address sa basic need natin. Ang talagang kailangan natin. Yung na-address natin, yung hindi natin kailangan, palamutin lang yun. Parang ano yan parang relo. Parang singsing, parang, anong tawag dito? Ikaw, parang kwintas. Yan ba kailangan mo? Palamutin lang ang buhay yan Pero yan ang hinihingi ng tao. Kasikatan, kagandahan, kailangan mo ba talaga yan? Ano ba ang basic need mo, mga kapatid? Ano ba talaga kailangan mo? Hingin mo sa Panginoon. Yan ibibigay sa'yo. Mga kapatid, run the race. Pagtakbo sa karera. Ito po yung maging prinsipyo natin sa buhay. Tanggalin natin lahat ng balabal. Masaya tayong naglilingkod sa Panginoon. Buo yung ating pananampalataya sa Kanya. Huwag po natin pansinin yung mga bato, mga